I am Lolita Catalan, and I am from the Philippines, but today we are already a Canadian citizen. So we stayed here for almost 10 years in Canada. And we're going to share our faith-promoting testimony in Tagalog. Ang mga pagsubok sa akin, sa paghanap ko sa katotohanan, ang aking pananampalataya ay hindi ko maarok dahil sa bigat ng aking nararamdaman at sa aking karanasan. Datapwat, ang mga ito ay nagbigay sa akin ng lakas upang hanapin ko talaga kung saan matatagpuan ang aking mga tanong na hindi nasasagot sa mga tao na nakapalibot sa akin. Lalong-lalo na sa paaralan at ganun din naman sa aming pamamahay, hindi ko maarok kung paano. At ngunit, hindi ko iniisip at inaakala na ang aking hinahanap na kasagutan sa aking tanong ay doon ako dinala sa totoong simbahan. At ako'y naging masaya at talagang taos-puso akong nagpapasalamat sa Amang nasa langit nang dahil natagpuan ko hindi lamang ang kasagutan sa aking mga katanungan, kung hindi ang totoong simbahan dito sa lupa. Sa aking kalagayan, ang pagsubok ay hindi ganong mahirap dahil mula nung natuklasan ko at binahagi sa akin ng mga missionary ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay talagang masaya ako at ang aking isip na hinahanap bakit ang mga ibang simbahan ay hindi totoo. Bakit ito lang ang totoong itinayo muli sa mundo ang totoong simbahan ni Jesucristo. So, yun na ang pagkakataon na tanggapin ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ako'y nagpabinyag. Ang pagsubok na hindi gaano sa akin ay madaling nawala sa akin dahil sa akin ng bisyo ay tinanggal ko ang paninigarilyo at pag-iinom ng alak. Yun ang aking faith story na karanasan na ako'y sumapi dito sa itinayo muli na totoong simbahan ni Jesucristo. Hindi ako humihingi ng sinyalis galing sa Diyos. Datapwat ang nangyari ay ako'y nananaginip na ang Panginoong Jesucristo ang siyang mismong inano niya ang kanyang dalawang kamay at para bang ako ay binigyan niya ng pagkakataon na sabi niya, anak, pumunta ka sa akin. Kaya yun, sabi ko sa mga misyonaryo na kung pwede sana magpapabinyag na ako dahil alam ko na ito ay totoo. At ang Aklat ni Mormon, batid ko na ito ay isang testamento na nagpapatotoo na ang Diyos at na ito ay totoong libro na nanggaling sa kanyang ibahagi dito na isang testamento na nagpapatotoo na ang Panginoong Jesucristo ay siya mismo ang nagsabi nito at binigay niya sa ating mahal na propetang Joseph Smith para ibahagi sa sangkatauhan. Kaya ako ay mabigat ang aking pasasalamat, ang aking taos-pusong pasasalamat na natagpuan ko ang katotohanan sa simbahan na ito, na doon ang aking desisyon ay magpabinyag. Ang pundasyon ng aking tinatayuan ngayon ay isang matatag na pundasyon dahil ang pundasyon na ito ay ibinalik ng Panginoon mula sa sinaunang panahon at sa hanggang ngayon ay siya pa rin hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na kahapon, ngayon at bukas at magpakailanman. Siya hindi niya pinabayaan ng mga tao na mawala ang katotohanan sa lupa dahil binalik niya ang kanyang
totoong ebanghelyo na may pundasyon na buhay ng propeta at buhay ng 12 apostoles. Kaya ako, dahil sa aking paniniwala, ay 54 anyos na ako dito ngayon sa simbahan at marami na akong karanasan at niimbita ko kayo na tuklasin ang bagay na ito dahil kayo ay magkakaroon ng kaligayahan hanggang hangganan, hanggang sa kabilang buhay. Amen.